Pilipinas, oras natin, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin magigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayong lahat ngayon pong TGIF? Thank God it's Friday. Ika-16 na po tayo sa buwan ng Enero, January 16, 2026. Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon, tuloy-tuloy na public service at maya-maya pa ay puntahan natin ang Bicol Region, partikular po ang lalawigan ng Albay. Dahil medyo nandyan po ang epekto rin ng Bagyong Ada sa nag-aalburutong Bulkang Mayon sa Legazpi City, Albay. Dahil sabi po ng Pag-asa kanina, patuloy na kumikilos po ng pahilagan ang Bagyong Ada sa silangan ng Eastern Visayas. So, tignan niyo po yung direction ha. Yan. So alamin natin dahil namataan po yan, ang layo na lang daw yata ay 325 kilometers, no? 325 kilometro mula sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. So alamin natin, nasa linya na natin ng DOST Pag-asa at i-monitor din natin yung sitwasyon lalo na po sa Bicol Region sa pamamagitan ni Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon din, Miss May, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Oo. Araw nga? Yes po. Gaya Yes, nga ma'am. po ng inyong nabanggit. Yes po, sorry. Go ahead, ma'am. Ay, sige po. Kagaya nga po ng inyong nabanggit, may minamonitor tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa tropical storm category na may local name na Ada. Ito ang si Bagyong Ada. Kaninang 10:00 na umaga, huling namataan sa layong 325 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nagtatagling ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong Hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil nga dito kay Bagyong Ada, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa silangang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at ang silangang bahagi ng mainland Masbate, kabilang na ang Ticao at Purias Island. Sa Visayas, ang mga nakasignal number 1 sa may Northern Samar, Eastern Samar, Bilira, Northern at Central portions ng Leyte, silangang bahagi rin ng Southern Leyte at sa Mindanao, signal number 1 sa Dinagat Islands at sa may Siargao, Bukas Grande Islands. Meron din naman tayong nakataas sa weather advisory ngayong araw kung saan inaasahan ang 50 to 100 na millimeters ng mga pag-ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar at 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan sa Camarines Sur, Masbate, Cebu, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Yung mga nabanggit na lugar pinag-iingat, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa banta ng mga pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Nakita nga din natin na posibleng based sa ating track,
hindi naman natin nakikita magla-landfall itong si Bagyong Ada Ayun. sa ating landmass. Gayon pa man, yung area of probability or yung cone of probability natin, nakikita rin natin na yung kanyang may part sa may silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Bicol region na nakapaloob sa area of probability, kaya not ruled out pa rin naman yung possibility ng paglandfall. Posibleng lumapit itong si Bagyong Ada sa landmass natin. Pinakamalapit is this weekend, and then after that, ito ay magre-recurve at papalayo sa ating landmass. Ganyan pa man, maglandfall man o hindi, ay ingat pa rin sa mga malalakas na mga pagulan po. Pero yung pagkilos niya ngayon, base dun sa binabanggit mo, Ma'am Veronica, medyo nag-iba, no? Ng direction, medyo pumihit. Sa ngayon po, Hindi mas yung pahilaga inasahan. na po siya. Hindi Opo. yung inasahan na earlier direction niya. So, pahilaga. Sa ngayon po is more on pahilaga pa rin naman po. Ang nakikita din po kasi natin ng mga nakaraan, kahit pa punta siyang north, may chance na lalapit din ito sa landmass ng bansa natin. So, epekto po niyan sa area ng Albay, though alam natin no, na Catanduanes yung pinaka parang malapit dun sa kanyang area of effects niya. So, kumusta po? Kasi meron Opo, so tayong vulkan dyan. Opo, nakikita nga rin natin na may mga malalakas na mga pag-ulan kahit sa Albay, lalo na po bukas 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible. Kaya yung mga kasamahan po natin sa Albay, kapag pinapalikas na po tayo po ay lumikas na. Ayun, so napakahalagang advisory yan ha, Ma'am Veronica. So yung mararanasan ng mga nasa Albay ang malakas na ulan, bagamat sabi mo nga baka wala naman ng landfall scenario ito, no? Particular earlier nakita kasi might be in Catanduanes, ano po? Opo, so kahit walang landfall scenario, yung ulan nandun pa rin po, kaya dapat pa rin po yung doble ingat. Ayun. Okay, so still may yung possibility naman na taas ng signal number 2 sa mga susunod na araw. Meron pa ba, Ma'am Veronica? Kung ito ay mas lalapit po sa mga areas, silangan ng Visayas or silangan ng Bicol region, may possibility pa rin po, at kung ito ay mananatili sa tropical storm category ng malapit sa mga isla nga po or sa parts ng Eastern Visayas at Bicol region. At tayo dito sa Metro Manila, anong weather system natin, Ma'am Veronica? Dati naman po sa Metro Manila, northeast monsoon ang nakaka-apekto at fair weather pa rin po sa Metro Manila. May mga chance na may hinang pag-ulan, pero sa mga susunod na araw, posible po kapag huminang epekto ng amihan ay mga chance naman ng mga localized thunderstorm. Ayun. Okay, maraming salamat, Ma'am Veronica. Marami rin pong salamat. Thank you so much, Ma'am Veronica Torres mula po sa DOST Pag-asa. Ingat-ingat po yung ating mga kababayan, lalo na po sa buhos ng ulan, sa parte po ating mga kababayan dyan po sa Bicol region, lalo na po sa Albay. Kasi meron po kayong nag-aalborotong bulkang mayon, kaya dapat doble, triple po ang pag-iingat, no, ng ating mga kababayang Bicolano. Sabi nga ni Ma'am Veronica, pag meron pong advice na kung kailangang lumikas na po, wag nang magpatumpik-tumpik. Ayan. Tuloy-tuloy na po tayo. At tayo po ay magbibigay daan, no? Puntahan natin ang Bicol region since pinag-uusapan na natin ang kalagayan ng panahon natin sa buong bansa kaugnay po ng Bagyong Ada, na sabi nga po ay sa silangan po yan patuloy na kumikilos ng pahilaga sa silangan ng Eastern Visayas. So nandyan po dahil nga po sa Bagyong Ada earlier ay umabot na daw sa higit 5,000 na mga pasahero yung reported stranded sa mga pantalan dahil po dito sa pananalasa ng Bagyong Ada. So yung ulan yan, grabe pala, 21 pantalan, merong kabuang 5,300 passengers na naitala na stranded, at sabi po ng Philippine Coast Guard, yan po yung mga pier natin, mga pantalan dyan po sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, at maging sa Bicol region at Northeastern Mindanao, kung saan nakaapekto po at nararamdaman yung epekto ng Bagyong Ada. So pinakamalaking bilang po ng mga na stranded na pasahero
ay dyan po sa Bicol region. So nasa mahigit 2,000 o kulang-kulang 2,500. And then meron pong mga rolling cargos din na nasa libo din ang bilang, 2,000 plus, no? At 21 mga barko na hindi po pinayagan na makapaglayag. Pero ingat po tayo ha, sumunod lamang kasi ang Coast Guard nakatutok at nakamonitor sa sitwasyon po ng panahon. Kaya po sinasabi nga po nila every now and then din magdoble ingat at kung kinakailangan wag pumalaot, no? Hanggang hindi po humuhupa yung bagyo, gawin po natin yan lalong-lalo na sa ating mga naglalakbay sa dagat, no, sa karagatan. Okay, puntahan natin ang Bicol region. Hingi tayo ng update mula po sa Bicol. Alamin natin, punta tayo particular kasi kahapon di natin nakausap ang Ginubatan Albay. No po. So diyan po sa Ginubatan Albay makausap natin si Mayor Angema Onghoko, no? Dahil isa po 'yan sa mga direktang apektado din kapag ka po nagkakaroon ng pag-aalburuto ang Bulkang Mayon. Oo. At isa po 'yan sa tutukan natin ngayon. At makausap natin, hingi tayo ng update din kay Ruel Saldico. Ayan, mula sa ating Bicol correspondent. Meron lang tayong saglit lang. Bago natin puntahan ng Bicol region, meron lang tayong advisory. Bigyang daan po natin muna, no? Madadaanan na daw po ng mga motorista, ha? Again, ito yung binabanggit natin kahapon. Para nang sa ganun, di kayo ma-traffic. Madadaanan na po ng mga motorista ang southbound lane ng Dimasalang Bridge. Ayan ha, Dimasalang Bridge. Simula po bukas, araw po yan ng Sabado, January 17. So, i-announce na natin para nang sa ganun. Alam niyo naman ang araw ng Sabado sa Metro Manila. Talaga namang grabe yung nararanasang traffic sa dami ng mga sasakyan kasi walang walang coding. So doon po sa mga bumabaybay po sa southbound lane ng Dimasalang Bridge, simula po bukas January 17 ay madadaanan na po yan ng mga motorista, no? Dahil natapos na po yung rehabilitasyon dyan po sa nasabing tulay. Tagal din yan, no? Tama ba? Matagal din itong nasara eh. So yan po ay tapos na ang rehabilitation southbound carriageway ng tulay at pwede na pong gamitin ng mga motorista. Kasi kung inyo pong matatandaan, isinara po yung bahagi ng tulay na yan na kumukonekta po sa Sampaloc at Santa Cruz. Yan, para sa isang major structural repair at yan po ay last year. Ayun, nice. Sa wakas tapos na. Kasi tayo nadadaan din yan. So para po nang sa ganon, matiyak din po naman yung seguridad ng mga dumadaan dyan, yung katatagan para po sa mga motorista. Again, pwede nang daanan. Yan, ang southbound lane ng Dimasalang Bridge, simula bukas po yan, January 17. So, yan ay bawas sa traffic na nararanasan ng ating mga motorista, lalong-lalo na pagka-araw po ng Sabado. Yan po napakahalagang mabuksan na po para po sa ating pong mga motorista. Okay, standby lamang at tayo po ay magbibigay daan at pupunta din tayo maya-maya sa Land Transportation Office, no, LTO. Yan, natingi tayo ng mamaya nga i-connect nga natin kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, yung mga motorista na yung mga pasaway, Kuyang Edwin Duque, saglit lang ha. Para nang sa ganun malinaw para po dun sa mga nagta-tricycle. Ano ba ang kanilang mga dadaanan? Kasi nun daw tinatanggal itong mga e-bike. Particular dyan sa may area ng Kamanava. Saan ba? Sa Caloocan ba yun? Ay naku, grabe. Okay, standby lang po ha. 24 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Saglit lang po't babalik po tayo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng